Yan, so starting recording na po tayo. Nakapag-start na ng recording. So, game guys. So, if you have any questions po, feel free to comment down below para masagot po natin yan. Kahit anong question po meron kayo. So, again, this is for UPCAT review. For UPCAT review po ito, pwede rin siyang for CSE, pwede rin for kahit anong college entrance exam, and kahit anong scholarship po, pwede tayo dyan. So, game, dito naman po tayo sa number 131. So, wala nang tanong, no? Game number 131. If set A is equal to, ito yung laman ng 131. Nasa link ko po, nasa bio ko po yung aking YouTube channel. Nakalink po doon. And set B naman is ito, ano daw yung intersection nila. Kasi guys, nasa bio ko po yung link for my YouTube channel. Kasi guys, ang ibig sabihin kasi ng ganyan, intersection kasi yan. Intersection means kung ano yung common sa kanilang dalawa. Ang common lang naman dito is 3, 4, 5. Meron din dito 3, 4, 5. So, the answer is letter E. Okay, so, dali lang, di ba? Dali lang, number 132, no? Okay, so, ayan guys, share the live lang po tayo para po dumami tayo dito. Pakishare na lang po sa mga friends nyo na makagusto rin po mag-review for UPCAT. Kahit sino pong willing na matuto. So yun guys, kung meron po kayong friends na thank you Ree. Kung meron lang po kayong friends na baka pwede manood. Yes, kaka-start lang po, kani-kanina lang. Kani-kanina lang po. Ayan guys, share the live lang. Thank you so much guys. So number 132 naman tayo. Kapag naman, so nakalagay dito, if set A, ito yung laman, tas set B, ito naman yung laman, ano daw yung union nila? Kapag kasi ganyan guys, ibig sabihin ng union. Ibig sabihin, lahat ng elements, but no repetition. So, ang hindi magre-repeat dyan guys is, ito, 1, 2, 3, 4, 5, and nagulit dito yung 3, 4, 5, so cancel na yan. Pati 6, tsaka 7. So, letter E po ang sagot for number 132. Diba? Basic lang. Basic lang, diba? Tapos dito naman tayo sa number 133. In a class of 40 students, 25 play basketball, 18 students play volleyball, and 10 play both. How many students play neither sport? So, para masagutan po, number 133, ganito naman ang gagawin natin. So, ang kailangan nyo lang is, ipag-plus nyo yung nagpe-play ng basketball tsaka yung nagpe-play ng volleyball. Tapos, i-minus nyo po yung parehas yung nilalaro. So, ang mangyayari is, 25 plus 18 minus 10. So, that is actually equal to 7. That's just 40. Okay. Is equal to 33 yan, diba? 33. Is equal to 33. Tapos, since total natin is 40, that is going to be 40 minus 33 is equal to 7. Ganyan lang po yung solution dyan for number 133. Ayun guys, nagets nyo po ba? Kung nagets nyo nga po, comment nuggets. Comment nyo po nuggets. Pwede rin mag-show ng Venn diagram pero ang hassle naman. UPCAT tapos fast pace mag-Venn diagram ka pa, diba? Ayun guys, so nuggets nyo na, nuggets. Yan, thank you so much. So number 134 134 naman tayo. To logic naman to, logic and proposition. Thank you. What day na po ito? In terms of our live, around day 5 yata. Oh, etong logic is day 19 to, day 19, etong logic. Hindi. Minusan mo nga ng 10. Minusan mo ng 10. 25 plus 18 minus 10. Kaya 43 minus 10, di ba? So, consider the statement, if it rains, then the ground is wet. What is the converse of this statement? Ang converse kasi guys, ibig sabihin nan is ini-swap mo lang yung dalawang nandito. Papag-swap mo lang yan. So, papag-swap mo lang po yung rains tsaka yung if the ground is wet. So, ang magiging sagot lang dito is if the ground is not wet, mangyayari lang is if the ground is wet, then it rains.
So, letter D lang po ang sagot sa number 134. Papag-swap mo lang. Sa number 135 naman, contrapositive naman ang tinatanong. Consider the statement. If it rains, then the ground is wet. Diba? Same lang ulit. What is the contrapositive of this statement? Ang contrapositive, guys, is kinokontra mo yung both statements. Which means, letter B. So, kinokontra mo, lalagyan mo lang ng not dito, parehas. Kaya nga kontra positive, kinokontra. Okay? So, nagets na yun, 135. Ito naman tayo sa number 136. Ayan. What is the sum of the first 20 positive even numbers? So, guys, ganito yan, di ba? Ang mangyari kasi solution sa number 136 is, the first 20 even numbers kasi are 2, 4, 6, hanggang 20, di ba? Ay, hanggang 40 pala rather. Hanggang 40. Kasi nga, first 20 positive numbers. 2, 4, 6, 8, 10. Diba? So, ang mangyayari naman dito guys is, pwede nyo kasing i-factor yan. Kumbaga, pwede nyo nalang sabihin na 2 times, di mapabot nga nung charger. Pwede nyo lang sabihin na 2 times, ayaw na magtinta. 2 times 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, blah, 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 hanggang, wait, mali. 2 times 1 plus 2, plus 3, plus 20. Bakit ginanyan? Para ma-factor siya. Yes po, DM lang po kayo sa TikTok para po mag-avail. DM lang po kayo sa TikTok. Thank you so much. For Upcut po ito. Okay, so ang mangyayari naman is, kasi syempre, ang tinatanong dito is the sum of the first 20 positive even numbers, di ba? So in-express lang to para ito na yung sum, ito. Pero ang hassle naman kasi kung ipapag-add mo yan, kaya nga may formula tayo para dyan. Actually guys, ang formula is n times n plus 1 over 2. Yan, ganyan yung formula dyan. So, ang mangyayari is ganito. 20 times 20 times 21. Yan, 20 times 21 over 2. Ayan yung formula para mahanap tong nasa parenthesis na to. Which is actually just equal to 210. 210 ang sagot dyan. Ita-times mo pa siya sa 2 kasi nga, meron pang 2 dito. So, what will happen is 2 times 210 is equal to 420. So, nagets nyo ba yun guys? Ang odd numbers, ang formula sa kanya is n squared. N squared yata. N squared ang formula. So, yun guys. So, nagets po ba? So, kung nagets nyo guys, comment nyo nga nagets kung nagets nyo. Comment nyo guys, nagets kung nagets nyo. Para alam ko nagets nyo. Para makapag-move on na tayo sa next number. Nakuha yung 21 kasi n plus 1. Ang n kasi datin dito is 20. 20 terms lahat. So, yun guys, comment nyo nga po nagets kung nagets nyo talaga para makapag-move on na tayo sa next term. Ayan guys, comment nyo nagets. Comment nyo po nagets. Yan, nagets. Yan, nagets na. Very good, very good. Uy. Very good. So, next number naman tayo, no? Next number naman tayo. Yun lang. Teka. Kuya, for grade 11 yung upcoming upcut. Pwede rin po for grade 11. Pwede rin po yan. Teka, nawala. Bata. Are.
Wait lang po So, technical errors lang. Yun na naman nangyari. So yun guys, kung may mga tanong po kayo, ask away lang po. Ask away lang. Bakit pa i-divide if i-multiply mo lang by 2? Mamaya explain ko. Wait lang ha. Naka-technical errors kasi tayo. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari to. Hindi ko rin alam ba't nangyari to. Yes po, pwede po to sa grade 12 sa UPCAT. Actually, this is meant for mga magte-take ng UPCAT this year. Para talaga to sa kanila. So yun guys, kung may tanong lang po kayo, just comment down below para po masagot po natin. Guys, kung 115 wide kami, pero paano process like? Bale ang process po is magbabayad po kayo, tapos i-add ko po kayo sa Google Drive. Ito po yung Google Drive natin. Teka, may technical error lang po tayo ha. Ito po yung Google Drive natin. Ito. Bali, i-add lang po kayo. Sasend nyo lang po yung Gmail nyo. Tapos, i-add lang po kayo dito sa mga Gmail na nandito. Yan. At i-add lang po kayo dito sa mga Gmail na nandito para po ma-access nyo na po yung mga files. Ayan po, madami na pong bumili sa atin. Ito po yung mga Gmail na nandito. Lahat po yan is nagbayad na po. So, ayan, I can assure you na lahat po mapupunta sa inyo. Ito po yung mock exam na sinasagutan natin kanina sa mathematics. Ayan po siya. So ayan guys, 150 pesos lang po para po makapag-avail. Bili na po kayo. Sobrang lapit na po dito. Sobrang lapit na po ng mga exam for UPCAT, for everything na po. Sobrang lapit na po ng ating mga Bakit tayo mag-open? Sobrang lapit na po ng mga exam. Bale, how to avail? Just DM me po here in my... Hindi lang po siya math. Mayroon pong science, mayroon reading comprehension, may language proficiency. Lahat na po ng subject na kailanganin nyo, nandito na po. Para po sa lahat. So, yan guys. DM lang po kayo. 50 items lang sa math. What do you mean? Just DM me po here in my TikTok para po makapag-avail. DM lang po kayo. Pwede po ba masilip yung science? Sige po, silipan po natin yung sa science. Ito po yung science natin na mock exam. So, ayan po, divided po siya between biology and chemistry. Ayan, chemistry to. Chemistry yan. Tapos meron din ditong physics. Tapos syempre, meron ding earth science. So, 200 items po ito lahat. Ito yung earth science. So, 200 items po yan lahat. Tapos may answer key na rin po ito sa dulo. May answer key na rin po yan sa dulo. Lahat na po nandyan. Tapos, hindi lang po mock exam sa meron tayo. Meron din po tayong reviewers. Ilan pong items ang mathematics sa UPCAT? Bale, more or less 100 po. Hindi lang po ako sure sa exact number. Ayan guys, so avail na po kayo. 100 pesos lang po guys. 100 lang. Ay, 150 pala. 150. Ayan guys, so very affordable na po kasi halos mga estudyante. Yes po, pwede po ang GCash. Pwede po ang GCash na payment. Ayan guys, so avail na po kayo. Yes po, GCash po. Genius, hindi naman. So, thank you sa mga nag-share nga pala. Thank you so much. Yun! Sa wakas. So, ano number sinasagutan natin? Nawala to viewers. So, ano sinasagutan natin? Number 136. So, ipapaliwanag ko lang po. Good for ilang days po i-review bago ma-review lahat if whole day naman mag-review. Siguro kayang-kaya nyo po i-review lahat kasi hanggang day 25 po ito eh. Kayang-kaya nyo po i-review lahat within siguro more than 1 week. Kasi yung reviewers po na to, sobrang compact na po talaga niya. To the point na pwede nyo po siya i-cram. Basta buong araw po kayo mag-aaral. Kaya nyo po yun, guys. Kasama na po yun yung reviewers and mock exams. Kasama na po siya sa isang drive. Included na po lahat sa 150 pesos.
Bala yan guys, ito yung mga reviewers natin. Halimbawa, anong topic gusto nyo? Halimbawa, quadratic equation. Ayan, may reviewers tayo for quadratic equations. Halimbawa, naisip nyo, mahina ako sa mga probability problems. Meron tayo dyan. Lahat yan. Tas, ayan, may mga examples sa dyan. Bala ito reviewers para matuto kayo. Tapos, meron din pong mga mock exams. Siyempre, yung sinasagutan po natin ngayon. Tas guys, hindi lang po ito mathematics. Good for every subject na po to. Halimbawa, alam niyo po yung genetics, di ba? Halimbawa, mag-aaral po kayo ng genetics, meron na rin po dyan. Ayan, no? The study of inheritance. Halimbawa po, mahina po kayo sa physics. Mahina po kayo sa physics, meron na rin po dito. Ay, hindi yan. Ito, physics po ito. O, ayan. Pwede nyo po balik-balikan to. Lifetime access na po for only 150 pesos. Siguro, aabot naman, ay alin ba? Yung sa actual upcat o itong mga reviewer ko. Itong mga reviewer ko, puro sila 200 items, yung mga mock exam. So, game again sa number 136. Nagka-technical error kasi tayo. Explain ko ulit for number 136. So, guys, ang solution lang po dito for number 136 is, di ba, para makuha mo yung sum of the first 20 positive even numbers, ang una mong maiisip is manu-manuhin siya, di ba? 2 plus 4 plus 6 plus hanggang umabot ka sa 40, di ba? 'Di ba? Hanggang umabot ka sa 40. 'Di ba 'yun yung yes po actually for upcat po talaga ito, pero pwede rin po siya sa ibang exams since pare-parehas lang po ang mga items. Ang mga inaaral for different kinds of exams. So game 136. So 'di ba 'yan yung una mong maiisip kapag magsasagot ka? Pero actually hindi siya ganito sagutan. Merong mas madaling paraan ganito. Gagawin nyo is i-factor out nyo yung 2 dyan para ang mangyari na lang is 1 plus 2 plus hanggang 20. Bakit ginawa yan? Para makuha mo tong 2 dito, para maging, kasi etong part na to, meron ng formula para dyan. May naka-invento na ng formula para dyan, guys. May naka-invento na ng formula para sa part na yan. Ang mangyayari lang dito is, you can use the formula for the sum of from 1 hanggang 20. Ang formula doon guys is n times n plus 1 over 2. N being the largest number. So ang n natin is 20, tapos n plus 1, 21, di ba? Which is going to be equal to, you are going to divide by 2. And actually guys, ang sagot dyan is 210. Okay, so 210. Pero, since etong part na to is para lang dito yan, nakikita nyo po na meron pa rin po 2 sa labas. So, ang gagawin nyo pa is 2 times 210 is equal to 420. So, 420 po ang sagot sa number 136. Nagets po ba yun, guys? Nagets po ba? Sige, thank you so much. It's Liam. Thank you. Yun, consecutive numbers yung formula. Nuggets na guys, nuggets. So guys, comment nyo lang po nuggets para po makapag-proceed na tayo sa susunod na item. So ayan guys, may hindi nakagets. So guys, comment lang po kung hindi nyo na-gets para po maulit natin. So again, kaya naging ganito is, 'di ba, finactor out nyo muna kasi meron na kasing formula for consecutive numbers. May formula na po kung halimbawa, may formula na po kung 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. May formula na po doon. So, finactor out lang po natin to para yung 2 para ma-apply po natin yung formula na yon para malaman na agad natin yung sum ng part na to. Kung 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 hanggang 20. So, ito po yung formula para doon. In-apply lang po natin dito. Tapos, equal po yon sa 210. Times lang po natin sa 2 kasi ayan po yung finactor out natin kanina. Okay? Hindi po 40 yung n kasi po, dito po tayo nagbase. Dito nung finactor out na. Nung finactor out na po natin. Okay po? Okay po? Nagets po ba? Nagets po ba guys? Yes, pwede po to sa Cavite State University, itong reviewers na to, pwede po.
So, nagets po ba guys? Even numbers kasi, Nuggets na, nuggets. Nuggets na guys, okay. So by the way guys, share the live lang po tayo. Bawiin po natin yung mga nawalang viewers kanina. Nawala kasi yung PDF yan tuloy. Pag odd number naman, ang formula is n squared yata siya. So game number 137 naman tayo. A number is divisible by both 6 and 8. What is the smallest such positive number greater than 0? So yan guys, share the live lang po tayo guys. Guys, share the live lang po tayo. Para po dumami tayo dito. Thank you so much guys, share the live lang po tayo. Share po natin yung live sa mga kilala nyo magre-review din for UPCAT or for other entrance exams. So guys, para po makapag-avail, DM lang po kayo dito sa aking TikTok account. So game 137. A number is divisible by both 6 and 8. What is the smallest such positive number greater than 0? So, ano daw kaya ang sagot dito sa number 137? Well, actually, the smallest number divisible by both is actually their lowest common multiple. Ang 6 kasi, that is actually equal to 2 times 3. Ang 8 naman, that's equal to 2 cube. So, ang LCM lang nila guys is equal to 2 cube times 3, which is equal to 24. So, 24 po ang sagot. Pero actually, hindi naman kailangan maging ganyan hindi naman kailangan na maging ganyan ka-complicated yung formula or yung solution, kasi nga small numbers na naman ang 6 and 8. Pwede mo na lang gawin 6 times 8 equals 24. Ayan na yung ayan na yung lowest common multiple nila in this case. And guys, thank you so much sa mga nag-share ng live, especially sa isa dyan. And guys, thank you so much. Thank you. Follow lang po tayo since nag-live po tayo from 6 PM to 10 PM every day po. So, game number 138 naman. Number 138. So, how many positive divisors does 72 have? So, guys, para malaman to, ang gagawin nyo lang ulit is kunin nyo lang po ulit yung prime factors niya. So, ganito po siya. 36. 36 divided by 2 is 18. 2 times 9, 3 times 3. So, ayan guys. So, bale, makikita nyo po na this is actually equal to 2 cubed times 3 squared. Pero ang formula po kasi para po sa divisors is P raised to A plus 1 times Q raised to B plus 1. Ayan, so P being the base, A being the exponent, Q being the base, and B being the exponent. So guys, ang mangyari lang po is 3 plus 1 times, tawag dito, 2 plus 1, so that is just 4 times 3, which is actually just equal to 12. Okay? So, 12 lang po talaga ang sagot dito for number 138. Nagets po ba yun guys? Kung nagets nyo po, comment nyo nga po nagets. And share the live lang din po tayo para dumamit po tayo dito ngayon. So yun guys, kung may questions po kayo, pwede po kayo magtanong dito sa comment section. Sasagutin ko pa po yan. Kahit isa lang po magsabi na hindi nila gets, uulitin ko po. Sige. Hala kuya, paano po nakuha yung 3? Aling 3 dito? Ito? Bale, nakuha kasi tong again guys, ang formula po kasi is ganito. P raised to A plus 1 times Q raised to B plus 1. So, guys, nakuha na po natin yung prime factors ng 72, di ba? Na-establish na po natin na 72 is actually equal to 2 cube times 3 squared, di ba? Na-establish na po natin yan. Sige po, ulitin ko lang po. So, ayan, na-establish na po nating part na to. Nagawa po natin siya through prime factorization, di ba? Nagawa po natin siya through factoring. So, ayan po guys, bale, since nakuha na po natin to, ita-translate lang po natin siya doon po sa formula natin, which is eto po yung formula natin, no? Ayan po yung formula natin. So guys, ang P dito, the P is actually equal to 2. A kasi guys yung exponent. A yung exponent ng 2. Ang exponent ng 2 is 3, di ba? So, ayan.
So, magiging, actually, dapat A plus 1, A plus 1, B plus 1. Yan. So, ang A naman natin is 3. Ang 3 kasi, yun yung exponent dyan, di ba? Ayun yung exponent dyan. Tapos, sa kabila naman, ang Q naman natin, guys, is 3. Ang B naman natin is 2. So, i-apply lang po natin yung formula na to, guys. So, ang formula po, again, is A plus 1 times B plus 1. So, ang A po natin is 3. So, that is going to be 3 plus 1, which is 4. Tapos, i-times po natin siya sa B plus 1. Ang B po natin is 2 plus 1, which is just actually equal to 3. So, that is going to be 4 times 3 is equal to 12. Nagets po ba, guys? Nuggets na? Nuggets? So, kaya po 12 ang sagot natin for number 138. And guys, thank you po for sharing the live. And so, kung nuggets nyo po, comment nyo lang po down below, nuggets. Comment nyo lang po, guys, nuggets kung nuggets nyo na, para po makapag-proceed po tayo sa susunod na item. Okay, guys, so nuggets na ba, guys? Nuggets na? Okay, thank you so much, nuggets, yan. Yan, so move on naman tayo sa susunod na, move on naman po tayo sa number 139. Yes, pamaalam po ako sa median mode. Actually, yun po yung sinasagutan namin kahapon, and natapos na po namin yun. Ayan, so nuggets na. And by the way, guys, avail lang po kayo ng reviewers natin for only 150 pesos. DM nyo lang po ako dito para po makapag-avail. So, game number 139 naman tayo, no? So, eto na, mag-start na tayo sa geometry. Diba, hinihintay nyo to? Game number 139 na tayo. Sabi dito, in the figure, line 1 is parallel to line 2. Ito daw yung line 1, guys. Tapos, actually, ito yung 6, ito yung 8. Ayan, para hindi kayo malito. So, ito yung line 1, tapos ito yung line 2. Line 1 is parallel to line 2. Cut by a transversal. Ito yung transversal na tinutukoy, guys. Yan. Sabi dito, angles 3 and 6 are alternate exterior angles. If angle 3 measures 68 degrees, what is the measure of angle 6? Well, actually, guys, ang masasabi ko lang sa inyo, these kinds of problems sa geometry, it's not about formulas, it's not about arithmetic. Ang kailangan nyo lang dito, guys, is magets nyo po, kailangan nyo lang po magets ang theorems behind geometry. So, for number 139, sabi dito, ang angle 3, 68 degrees daw yan. So, guys, kailangan nating malaman na, di ba, ito yung angle 6, ayan yung angle 6. So, guys, kailangan na po natin malaman na kapag po tinawag na alternate exterior angles, guys, congruent po sila. Ibig sabihin po na congruent is magka-same lang po ng measurement. So guys, ang sagot po dito is letter B. So since 68 degrees to, same lang siya dito. Ayun po, guys. Yun na po yung ibig sabihin ng alternate exterior angles. Congruent lang po, okay? So yun po yung, so ayun, guys. Alternate exterior angles are congruent, okay? So nagets po ba yun? Kung nagets nyo po, guys, just comment na gets para po makapag-comment po, para po makapagsunod na tayo. Sunod na item. Ayan, nuggets. Very good, very good, very good. Okay, guys, share the live lang po tayo para po dumami tayo, no? Okay, so number 140 na tayo. Using the same figure of two parallel lines cut by a transversal. Okay, so same lang sa kaninang figure. Angles 1 and 7 are same side. Ito daw, guys. So, ito yung 7. 7 yan. Tapos, ito naman yung 1, di ba? Sabi nila, same side daw sila. Ibig sabihin, co-interior. Interior angle sila. So, if angle 1, if itong angle na to is equal to 105 degrees, ano naman daw kaya itong angle 7? Okay? So, guys, actually, kapag makita po kayo ng ganyan, pag po makita kayo ng straight line, matik 180 degrees na yan. Kasi 'di ba kapag ganyan, kasi 'di ba kapag ganito 90 degrees, ibig sabihin kapag ito paikutin mo ng ganyan, pag gumanto yan, 80 degrees, 180 degrees na yan. Parang ginawa mo lang dalawa. So actually, guys, dapat maging equal sa 180 degrees to parehas. Or in a sense, dapat ito, angle na to tsaka angle na to, kapag ipag-plus mo, dapat ang total nila is 180 degrees. So, mangyari lang, guys, is angle 1
angle 1 plus angle 7 should be equal to angle 1 plus angle 7 should be equal to 180. Alam na natin na ang angle 1 ay 105, tapos mag-a-add tayo dyan ng x is equal to 180. So, x is equal to 180 minus 105. 180 minus 105 which is just equal to, ano guys, sa tingin nyo? 105 which is just equal to, of course, B. Ay, bakit B? 75. Yan. Letter B po ang tamang sagot for number 140. Nagets po ba yun, guys? Very good. So, ayan guys, kung nagets nyo, just comment po nuggets. Comment nyo lang po nuggets para po makapag-proceed po tayo sa ating next item. Yan, basic lang, 'di ba? Thank you so much for the rose, guys. Thank you. Yan, nuggets. Okay, nuggets na. Yan, very good, very good. Okay, good guys. Good. So, game number 141 naman tayo. In triangle ABC below, line DE through vertex A. Guys, ito yung line DE, no? Yun yung line DE. Through vertex A is drawn so that itong angle DAB na to, itong angle DAB, kumbaga ito, equals 48 degrees. Itong angle na to, 48 degrees yan. It forms an exterior angle Y, itong angle Y na to, at vertex B. If, guys, sabi dito, kung ang angle Y daw is equal to 132 degrees, ano naman daw ang measurement ng angle C? Yan. Paano kaya natin ito sasagutan, no? Pataas konti. Ayan. Paano kaya natin ito sasagutan for number 141? So, guys, ang kailangan lang natin dito malaman is the exterior angle theorem. Na nagsasabi na an exterior angle of a triangle equals the sum of the two remote or the non-adjacent interior angle. So, ibig sabihin guys, dapat itong 132, kapag ipag-plus mo yung angle A tsaka yung angle C, dapat maging equal siya sa 132. So guys, ang kailangan nyo lang gawin is 48 plus x is equal to 132. So, ayan, magiging x is equal to 132 minus 48, which is actually just equal to, of course, 84, which is letter E. So, nagets po ba yun, guys? So, comment nyo lang po, guys, kung nagets nyo. Just comment nuggets kung nagets nyo po. Comment nyo lang po nuggets. And kung may hindi nakagets, kung may hindi po nakagets, pwede nyo pong paulitin sa akin. Ayan, so, para nagets naman ng lahat. Yan guys, good. Nuggets na nuggets. Very good. Good. So yan guys, by the way, avail lang po kayo ng mga reviewers natin and ng mock exams for only 150 pesos. Just DM me po here in my TikTok account para po makapag-avail kayo. Hindi lang po mathematics yun, hindi lang po mock exams, kasama na po ang reviewers, mock exams for every subtest for mathematics, language proficiency, reading comprehension, and science. Meron na rin po doon nakalagay ng mga cheat sheets or yung mga formula po na kailangan yung alalahanin for UPCAT. Okay, yes po, available po yan anytime, anywhere. Mag-chat lang po kayo ngayon. Okay, so game. Number 142 naman tayo. 142 naman tayo, guys. In the circle below with center O, ito daw yung O, guys, ayan. Central angle AOB, itong angle daw na to, it measures 110 degrees. What is the measure of minor arc AB? So, ano daw measure ng arc na to? Actually, guys, kailangan nyo lang malaman na kung anong measure ng central angle, yun din yung measure ng corresponding minor arc. So, which means, tamang sagot po dito is letter D. 110 din po ang tamang sagot. Okay? Yes, this is letter D po, letter D. So, yun guys, may narito ba doon? And guys, so, very good. Letter D po ang ating 142. So, yun guys, comment nyo nga po nuggets. Comment nyo guys nuggets kung nuggets nyo po para po makapag-proceed na tayo sa ating next item. Okay, game. So, number 134 naman tayo. Nuggets nyo na eh.
Nakalagay dito, in trapezoid ABCD shown, yan, AB daw, AB is equal to 6 centimeters. Ang DC naman is equal to 14 centimeters. And ang height naman, which is ito, that is equal to 5 centimeters. What is the area of the trapezoid? So, para dito guys, kailangan nyo malaman kung ano ang formula para sa area ng trapezoid. So guys, ang formula po ng trapezoid is equal to A plus B over 2 times height. Ang A guys is base 1. Ito yung base 1 which is yung 6. Ang B naman is yung 14 centimeters, the base 2. Ang height natin is 5 centimeters. Ayan. So ayan guys, so that is just going to be 6 plus 14 over 2 times 5, which is going to be 6 plus 4, 20 over 2 times 5, which is actually just 10 times 5, 50 centimeters squared. So guys, ang tamang sagot po dito is letter E, 50 centimeters squared. So yan guys, avail lang po kayo ng reviewers natin na ng mock exams for only 150 pesos. Alam mo na to All subjects. Ano nga? So guys, nagets na guys. So ayan. So dito naman tayo for 144, no? 144 na po tayo. Guys, nagets po ba? Ayan lagi sagot mo. Okay game, so ayan, very good. Number 144 naman tayo guys, number 144. So very good, nagets nyo na yun, no? Number 144 naman. By the way guys, share the live lang po tayo para dumami po tayo dito. Okay, so number 144. A rectangle measuring 16 inches by 30 inches has 0.8 inches times 0.8 inches in squares cut out from it as shown. What is the area of the remaining or the shaded region? So actually guys, ito kasi yung shaded region dyan. Ito yung shaded region. Ay, ang part na yan. Basta yung wala sa square. So guys, para ma-solve to, kailangan nyo lang gawin is ganito. Ganito lang po yung kailangan nyo gawin for number 144. Yan. So, kailangan muna natin malaman kung ano ba yung area ng mga to. Ano ba yung area nan? So, para malaman po yan, kailangan nyo lang po, kasi diba kapag square, ang formula nan is, ang formula kasi ng square is s squared, diba? So, kailangan mo lang i-s squared, 0.8 squared is actually equal to 0.64 inches squared. Tapos, kailangan nyo naman po i-times yung 0.64 sa 6 because we have 6 squares here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, that is going to be 0.64 times 6 which is actually equal to 3.84 inches squared. So, yan guys. Kasunod naman nun is, di ba alam na natin kung ano yung total area ng mga square na to. Kailangan naman nating malaman yung area ng square na kasama na yung ng rectangle rather. Ang area naman ng rectangle is equal to base times height or length times width. Yan. Length times width. Tapos, ang length daw dyan is ito yung measurement, 16 times 30. So, that is going to be 16 times 30 which is actually just 480. So, ang gagawin nyo naman guys is i-minus nyo lang sa 480 yung total area ng 6 squares which is just 3.84. Ang sagot dyan is 476.16 inches squared. Wag nyong kakalimutan ng units. So, that is letter D. For number 144. Yan. So, nagets ba guys? Nagets? So, by the way guys, sa 1K viewers natin, I'm currently selling reviewers po. I'm currently selling reviewers and mock exams for UPCAT, for ASET, for DCAT, for civil service exam, for USTET, kahit anong exam pa po yan guys. Pwede po ito, applicable po itong mga reviewers po natin. So guys, avail na po kayo for only 150
pesos. So, ayan guys. Ito po yung binebenta po natin. So, language proficiency, meron tayo. Meron din po tayong mathematics. Ito po yung sinasagutan natin ngayon. Meron din po tayong for reading comprehension. And syempre, meron din po for science. Ang science naman po natin is divided between biology, chemistry, physics, and earth science, di ba? Tapos, ayan guys, hindi lang po mock exams ang meron tayo, kundi reviewers din. So, pwede tong, so ito, kunwari, day 1, mag-aaral ka, number sense and basic operations. Ayan no, pwedeng divisibility rule, sinuturuan ka ng PEMDAS, para hindi ka magkamali. Tapos day 2 naman, natuturo sa'yo fractions. Day 3 naman, tuturo sa'yo algebra. So, ayan guys, pwede po ito for any type of exam na meron kayo. 'Di ba? So, ayan, may mental ability po ba? Yes, meron. Ito oh. Translating and solving word problems, pwede yan sa mental ability. Pwede rin po to for college students para sa MMW nyo. For mathematics in the modern world, pwede po ito. Ayan. So, pwede po ito sa pang-college, pwede rin po sa pang-high school. Kasi 'di ba sa high school, ano ba pinag-aaralan sa high school? Kunwari, quadratic equation. Meron tayong 4 quadratic equations dito. Yan. Ayan guys, so pwede po kahit anong exam guys, civil service exam, pwede. Marami na pong nag-avail sa akin. Nasabi po nila for civil service exam ang purpose. Meron na rin po tayong for UPCAT, syempre kasi for UPCAT talaga to primarily, pwede siya for UPCAT. Pwede siya for ASET sa Ateneo. Pwede po ito sa DLSU, sa UST. Pwede po lahat guys, lahat po ng exam na iti-take nyo. Actually guys, as a passer of DOST scholarship and SM scholarship, pati ng UPCAT, I can say guys na sobrang useful talaga na to. Sobrang useful talaga nito guys, lahat po. Sobrang useful po ng lahat ng reviewers na to. Plus, 150 pesos lang. Sobrang linear din po ng learning nyo since organized po siya from day 1 up until day 25. Okay? Logics reasoning. Yes po, meron po logics reasoning, di ba? Meron po tayong for logics reasoning dito. Ayan, no? Yung truth table yan, guys, di ba? Ayan, truth table, meron din tayo dito. Yes po, pwede po ito sa DOST scholarship exam since ako po as a taker ng DOST scholarship, as a DOST scholar, alam ko po yung mga lumabas doon. So, I can say po na sobrang useful po talaga ng reviewers na to. Basta po meron kayo nito, maaral nyo po ito ng maigi, ng matiwasay, kayang-kaya nyo po mapasa ang kahit anong exam na harapin nyo. So, ayan po, basta mag-aral po kayo. Tapos, eto po, meron din po tayo dito schedule. Halimbawa po, 1 month lang po kayo mag-aaral. Meron po tayo dito schedule kung kailan nyo po aaralin yung mga topics na to. For example, day 1, mag-aaral po kayo. Number sets and basic operation lang. Day 2 naman, fractions. Ayan. Tapos, day 18, syempre, pahirap na po ng pahirap yan. Day 18, magiging calculus. Syempre, meron din po tayo ditong for science and for language proficiency. Sobrang mura na po nan for 150 pesos. So, avail na po kayo. How to avail? Just DM me here on my TikTok para po makapag-avail kayo, no? Yan. Okay guys, so very good. Ayan po, avail lang po kayo for only 150 pesos lang po. DM nyo lang po ako dito sa TikTok, tapos may magre-reply na po agad sa inyo. So ayan, nagets po tong item na to. Nagets na po yung item na yan, no? Nagets na po ba to? Yan, so nagets nyo na po ba yung number 144? Okay, nagets. Very good. So, dito naman tayo sa number 145. In the figure, triangle ABD is isosceles with the two base angles at A and B congruent. Okay, so, yung angle BAD daw, guys, is equal siya sa ng ABD. Siyempre, ganun kasi yung kapag isosceles triangle. Ang isosceles triangle kasi, ganito kasi itsura niya. Ayan, syempre hindi siya accurate sa drawing ko. Basta equal tong sides na to. Yun ang ibig sabihin ng isosceles triangle. Equal yung dalawang sides, therefore equal din yung angles niya. Tapos ang naiiba sa kanila is yung base, okay? So ayun. Ganun lang kadali, ganun lang po ang isosceles triangle. So ngayon alam na natin kung anong isosceles triangle, pwede na po natin sagutan to. So ayan. So ang vertex daw
ang vertex daw na etong angle na to, that is 130 degrees. Ano daw po kaya yung measure ng x? Ano daw po kaya yung measure ng x dito? So guys, the angles of the triangle, of course, 'di ba? Kapag angles ng triangle, lagi ang sum nun is 180 degrees, 'di ba? 'Di ba? So, kailangan mo lang malaman yung since 130 to 130 yan, pwede mo na sabihin na x plus 130 is equal to 180. Ngayon, bakit x plus x? Kasi nga, hindi nga po natin alam to, tsaka to. So, yun po yung kailangan nating malaman, di ba? Yun yung kailangan nating malaman. Therefore, that is going to be 2x plus 130 is equal to 180. Yan. So, pwede naman natin gawin dito. Ay 180 minus 130 is 50, di ba? So, that is going to be 2x is equal to 50 over 2, which is going to be x is equal to 25. So, guys, x is equal to 25. Letter B po ang sagot natin for number 145. So, nagets po ba yun, guys? After ng live. So, nagets po ba yun, guys? For number 145. Nagets po? Kung nagets nyo po, just comment po nagets kung nagets. Just comment po nagets kung nagets nyo para po makapag-proceed tayo sa next item. Okay, very good. Nagets na nila. Good. Nagets. Good. Game, so number 146 naman tayo, no? Number 146 naman tayo. Yan, nagets. Thank you sa pag-gift. Thank you so much. So, yan. Number 146, on the number line shown, kapag po perimeter na po, iba na po yung formula para doon. On the number line shown, point P is at negative 16. Ito, negative 16 daw po yan. Tapos, yung M naman daw is nasa negative 6. Ano daw po yung distansya ng P tsaka ng M. So guys, para magawa to is, di ba ang distance, palagi lang siyang positive. Never nagiging negative ang distance, di ba? So, kailangan muna natin maglagay ng absolute value. Mamaya natin nilalagay yan. So, that is going to be negative 6 minus negative 16. Tapos, dapat naka-absolute value yan. Which is just actually negative 6. So, magiging ganito kasi yan. Magiging negative 6 plus 16, di ba? Magiging ganyan. Which is actually just equal to absolute value of 10, which is just 10, di ba? Nuggets po ba, guys? Nuggets ang number 146. So, kung nuggets nyo, guys, just comment down below, nuggets, para po alam natin na nuggets nyo, para makapag-proceed na tayo sa susunod na item. Okay, nuggets, guys. Ayan, nuggets. Nuggets na. Kaya lang, sinisipan ako. Ayan, so number 147 naman tayo, no? And by the way, guys, avail lang po kayo for reviewers and mock exams. 150 pesos lang po. Yan, hello. Yan, thank you po sa pagsabi. So, in parallelogram shown with diagonals drawn, angle W, ito daw angle W dito, that is equal to 65 degrees. 65 degrees. Since consecutive angles in a parallelogram are supplementary, kapag kasi supplementary, guys, kapag sinabing supplementary, that means that is the sum of those angles equals 180 degrees. Okay? So, ayan. Ang mangyayari daw, what is the measure of angle Z, which is adjacent to W? Ang consecutive, guys, ibig sabihin magkasunod, di ba? So, since magkatabi lang ang W tsaka Z, ang gagawin nyo lang, guys, is dapat magiging 65
plus x plus z na lang. Plus z is, kaya natin z. Z is equal to 180 dapat, di ba? So that is just going to be z is equal to 180 minus 65. Which is just equal to 115. So ang z natin guys is 115. Okay? So nuggets po ba yun guys? Nuggets po ba? Number 147. So kung nuggets nyo po ang 147, just comment down nuggets para po makapag-proceed po tayo sa susunod natin na item. Ayan, so nuggets na. Ayan guys, so by the way, ipopromote lang po ulit tayo. So I'm actually selling mock exams and reviewers po for only 150 pesos. Bale, itong buong drive na po na to, mapupunta na po sa inyo for only 150 pesos. Ayan po. So, meron po tayo dito mock exams for, syempre, for language proficiency. Kasi for UPCAT po talaga to eh. For language proficiency, for mathematics, meron din. For reading comprehension, 200 items yan. For science mock exam, 200 items lang din po yan. So, meron na rin po yung answer keys sa dulo, syempre. Tapos, meron na rin po tayong reviewers for every single subject na kakailanganin nyo. Mental ability, can you elaborate on that po para masigot natin yan? So, yan guys. So, kahit anong topics po ang maisip nyo. For example, sabihin po natin mahina po kayo sa perimeter area, volume, tsaka sa unit conversion. Nandito na po yan lahat. Pati formulas, nandito na lahat. Tapos, syempre, may mga problems din yan para mag-guide kayo sa pagre-review nyo, guys. Tapos, ayan, ito yung geometry natin ngayon. Circles and right triangles. Kahit ano po, guys, kahit anong topic po na maisip nyo, nandito po yan. Basta po naaral nyo po siya sa high school. Okay? So, sobrang worth it na po neto, guys. Avail na po kayo. Tapos, as you can see po, divided po siya by days. Para po ito sa mga nagkakram. 4 po kasi na subtest sa UPCAT. Ito po yun, no? Language proficiency, mathematics, reading comprehension, tsaka science. Yun po yung subtest sa UPCAT, okay? So, ayan guys. So, avail na po kayo for only 150 pesos. Pwede po sa grade dan yung mathematics. Basta po, magagamit niyo po ito sa lahat ng grade level, okay? Grade 7, actually pwede rin siya kasi statistics is taught as early as grade 7. So, pwede pa. So, ayan guys. Number 148 naman tayo. In right triangle, ito right triangle to. Paano na natin sinasabi na right triangle? Kasi nga, 'di ba? Ang right triangle is 90 degrees, 'di ba? In right triangle ABC shown, angle A is equal to 90 degrees, syempre. AB is equal to 12 centimeters. AC naman is 5 centimeters and BC equals 13 centimeters. What is sine? Ano daw yung sine theta? Where theta is angle B. So, ganito lang yan guys actually. Sobrang dali lang nito. This is just SOHCAHTOA. SOHCAHTOA lang yan. So, angle B daw yung hinahanap. Diba? So, yan, this is just actually going to be, so SOHCAHTOA, which means na sine, di ba? Sine. Which means sine ay magiging opposite over hypotenuse, di ba? So, ang opposite po nito is 5. Kasi ito yan, opposite is 5. Ang hypotenuse naman, obviously, is 13. So, the answer is letter C. For number 148, letter C po ang ating sagot. Okay, nagets po ba guys for number 148? So yun guys, nuggets na po, no? Nuggets na. Very good. So yun guys, to the 900 plus viewers po na nandito. Ayan. Ayan guys, pasaksak nga. Sa 900 plus viewers po na nandito, pwede po kayo mag-avail na mock exams. Ito mock exams sa sinasagutan natin kasi makikita nyo naman po napakaganda niya. And actually ganito lang din po halos yung difficulty sa UPCAT. Very easy lang naman po ang UPCAT and other exams. So pwede po ito, very applicable po ito para sa mga mag-UPCAT,
para sa mga magte-take ng iba't ibang klase ng exam like CSE, ibang college entrance exams. Pwede rin po siya sa DOST scholarship kasi nag-take na rin po ako ng mga exams na yon. So masasabi ko po talaga na very applicable po talaga itong reviewers na to. Paano po mag-avail? Just DM me po here in my TikTok para po makapag-avail kayo. DM nyo lang po ako sa TikTok ko. Yan. So wala na wala. And guys, so avail na po kayo for 150. And by the way, nagtatanggap din po ako ng academic commissions. Nagtatanggap din po ako ng academic commissions guys na pwedeng nyo po ako i-chat para po makapag-avail po kayo. Sobrang mura na po guys, avail na po, 150 lang. Yan. So nawala tayo ah. Teka lang ah. Technical error again. Hindi talaga may iwasan yung ganito. Brain ko kuya fried na. Bakit naman fried na ang brain mo? Pwede pa yan. And guys, so how to avail reviewers, just DM me po here in my TikTok. Tapos magre-reply na po agad yung moderator ko sa inyo. So and guys, avail na po kayo. Teka lang po ha. Ayan guys, so by the way, kung may mga tanong po kayo regarding UPCAT and kahit ano pong exam, just DM me po. Just tanong lang po kayo sa comments para po masagot natin. Tanong lang po kayo here sa comments, no? Yan. So hello, so ayan, dito naman tayo sa number 149. Kuya Matt lang po ba i-review mo for tonight? Mamaya po ay magla-language proficiency din po tayo. Shizuwe, sige, libre na reviewer sa'yo, DM mo ako. Charot lang. Yan, so guys, by the way, reviewers po natin again is only 150 pesos po lahat po ng mock exams natin. Lahat ng mock exams, including language proficiency, mathematics, siyempre yung sinasagutan natin ngayon, reading comprehension, science, lahat po yan guys, 150 pesos lang po. Lahat na po, magkasama na po yung isang bundle. Tapos, hindi lang po mock exams ang meron tayo, kundi hindi lang po mock exams ang meron tayo, meron din po tayong reviewers for all subjects na po yun. So, yes po, geometry po ang coverage natin for today. So, game. Number 149 naman tayo, okay? So, number 149. A cylindrical tank has a radius of 3 cm and a height of 10 cm as shown. What is the value of the tank in terms of pi? So, ganito lang yan, guys. Kailangan nyo malaman ng formula for for a cylinder, for the volume of a cylinder is ganito. Equals pi r squared h. Pi being pi, of course, ang r is the radius, ang h naman is yung height. Ang height dito is 10, di ba? CVSU reviewer. Actually, pwede ito sa Cavite State University. DM mo lang po ako para po makapag-avail ka kasi pwede ito for CVSU. DM mo lang ako, pwede ito lahat ng tinuturo ko, pwede applicable po. Yes po, pwede po. 11. Yes po, pwede po siya. Sa grade 11, pwede po yan, guys. Ayan, so, dami nating error natin, ha. Okay, so, teka. Sensya na kung maraming error, guys. Medyo ano lang talaga. So, ayan. Teka lang po. Ayan guys, kung may tanong lang po kayo, just comment down dito sa comment section para po masagot po natin yan lahat. Sasagutin po natin yan lahat ng tanong nyo guys. Yan. Ala. Yan, tanong lang po kayo dito sa comment. Sasagutin ko po yan kahit gaano pa kaengot yan. Ang ginagawa po natin dito right now is a review po for UPCAT. Hindi lang po for UPCAT, well, para po sa lahat ng college entrance exams. Pwede rin po sa civil service exam actually. Basta po, since same lang naman po yung coverage nila halos, sobrang applicable rin po nito. So, ayan.
Game number 150 naman tayo. Number 150. Yan guys, kung may tanong lang po kayo, just comment down below. Comment down below po kung may tanong po kayo. Ano ba? Applicable ba yan? May halo. This is geometry po, geometry. So, ayan, di nagalaw yung ating... Let's view. True bearing po involving angles na review na po ba? Ganito lang po yung sa ano natin, geometry natin. Sige, pag nakapasa ka, galaxy sige, tatandaan kita. Okay, game number 150. In the coordinate plane shown, triangle ABC has vertices A, which is 1, 1 siya, B, pati C. What is the area of triangle ABC? So, para masagutan to guys, ganito lang po ang gagawin nyo. Yes po, lifetime access na po yun. Lifetime access na po. Lifetime access na po yun. Hopeless yata. Hello, hello? Nakamute pa rin ba? Hello, hello? Hindi na naman nakamute, di ba? Yes po, papost ko po sa YouTube channel ko to. Hirap ng share screen. So, isa pa. Medyo... Wait lang guys. Sobrang error po kasi ng ano natin ngayon, ng sharing screen natin. Bagal ng wifi. YouTube ko po, nasa bio ko po, nakalink po doon. Ayan guys, nakalink lang po doon yung YouTube channel ko. Nasa bio lang po. Yes po, may reviewers po tayo for science and actually, yes, nagre-review rin naman po ako for science. Siguro mamaya kung gusto nyo. Yun. Yan, so wait lang po ha. Thank you po sa pagstay dito. So, kung may mga tanong lang po kayo, ask away lang po guys. Habang question lang po ko is wala akong gano'ng ka-review kung ako sa'yo, mag-back exam ka na lang talaga. I mean, pwede, kung may time ka, pwede ka rin mag-aral pa ng mga concepts. Pero, kung sa tingin mo, wala ka na masyadong oras, busy ka rin sa school, mock exams ka na lang. Tapos aralin mo na lang yung mga concepts dun sa mock exam. Okay, so, game. Number 150 na tayo. Nagalaw na, yan. In the coordinate plane shown, triangle ABC has vertices A, B, and C. What is the area of triangle ABC? So, para masagutan to guys, ganito lang po yan. Kailangan lang po natin malaman na kumbaga pwede itong gawa ng number line eh. A and B actually share y equals 1. Ang A tsaka B, sinashare nila ang y equals 1. Kasi nga sa A, 1 pa rin, di ba? Tapos,
ang horizontal leg po nila is actually just 5 minus 1 is equal to 4. Tapos, yung A naman po, A and C, share 1 sa x nila. So, ang vertical length naman po, wait. Teka, AB, horizontal length, horizontal leg length is equal to 4. Tapos, AC naman, ang vertical leg length naman nila, is actually equal to 3 kasi nga 4 minus 1. Okay? So, ang mangyayari, since ang area ng triangle is 1/2 BH, ang mangyayari is going to be 1/2 times 12, which is just going to be 6. Okay? So, 6 po ang answer for number 150. Meron po akong pointers kung anong aaralin nyo, meron po. Meron po akong pointers for kung anong aralin nyo for UPCAT. Tapos may nagtanong dito, accurate po ba mock exam? Well, of course, wala namang mock exam dito sa mundong to na sobrang katulad ng UPCAT, no? Pero I would say na it's pretty accurate given na may lalabas na similar concepts para sa... Wait, sige po. May similar concepts na lalabas sa UPCAT. So, syempre, kahit sa review centers actually, sinasabi nila na hindi yung mismong ganong tanong ang lalabas, kundi ang kailangan nyo i-master sa pagsasagot ng mga mock exams na to and sa pag-avail ng mga mock exam is the speed and accuracy of your answering sa mga mock exam plus ma-expose kayo sa iba't ibang type of question. Okay? So for number 150, kaya kasi nakuha tong mga leg length, that's because ang A at B, nag-share sila ng y equals 1. So, ibig sabihin, sa x lang sila nagkaiba, di ba? Sa x lang sila nagkaiba. So, ang AB, para makuha ang 4 sa AB is, ipag-minus mo lang yung mga x nila, which is just going to be 4. Kasi, di ba, ang x ng B is 5, A naman is 1. Meanwhile, for AC naman, for AC, ganito yan. Ang papag-minus mo naman is yung hindi nila sinishare, which is the Y. So, that is going to be 4 minus 1 is equal to 3. Yan. Ganyan po nakuha ang number 150. Yan. Ganyan po nakuha yung number 150, guys. Yan. So, nagets nyo po ba yung ating number 150? So, kung nagets nyo po, comment nyo lang po, nagets, para po makapag-proceed po tayo sa susunod na item. So, ayan. Yan, nagets na. Thank you so much. Nagets, no? Thank you guys. So, game na tayo sa number 151. Sanan? Number 151 na tayo. Ang bilis natin masyado, ah. Kasi hanggang number 168 lang tayo. Hanggang number 168 lang tayo actually. So yan guys, avail na po kayo. 150 lang po. 150 lang. So game, gets nyo ba tong number 151? Okay, so for number 151, ganito lang po yung sagutan. So basahin muna natin. A square is inscribed in a circle of radius 1 as shown. What is the area of the square? So actually guys, ganito lang po ito. So makikita nyo po na 'di ba ang circle meron siyang tinatawag na diameter? 'Di ba sa circle, 'di ba kunwari circle 'yan. 'Di ba may diameter ang circle na ganito? 'Di ba? So makikita natin na yung diameter ng circle is diagonal siya ng square. Ng square na naka-inscribe sa circle. Yan, diagonal siya.
may formula po tayo para makuha ang area ng square using its diagonal. Ang area of square using the diagonal is actually just d squared over 2. Ang diameter natin dito, ang diameter natin is equal to 2. Kasi nga, is equal to r times 2, or 2r na lang. 2r, which is just 2 times 1, which is equal to 2, di ba? So, ang diameter natin, guys, is 2, rather. It's going to be 2 raised to 2 over 2, which is just 4 raised to 2, 4 over 2, which is 2. So, 2 po ang sagot natin sa letter C. Di ba, ang dali lang ng ating number 151? Kailangan nyo lang isipin yung relationships between the shapes. Di ba? Kailangan nyo lang isipin yung anong relationship ng circle sa square. Yung circle, yung square sobrang naka-stretch sa circle. Ibig sabihin, yun yung diameter niya. 'Di ba? Mapansin mo, diagonal siya. Tapos kailangan mo i-apply tong formula na to. Yan. Based on, area of square yan, based on its diagonal. As is po yung 2 sa 2r. Yes, kasi 'di ba, ang diameter ang sa circle kasi merong radius tsaka diameter, 'di ba? So ang radius, guys, is ganito. Half siya nung diameter. So para makuha yung diameter, dodoblehin mo lang yung radius. Okay. Kaya siya 2r. Nagets po ba 'yon? Nagets? Kaya siya 2r for our number 151. Nagets po ba, guys? Bakit po over 2? Well, ganun kasi talaga yung formula. Ganun yung formula ng area. Ganun yung formula ng area of a square using its diagonal. Using diagonals. Yan. So, ayan, guys. Yan po yung sagot natin for number 151. Nagets po ba? Nagets po ba, guys, ang number 151? Okay. So, para nagets na naman, no? Game, dito naman tayo sa number 152. By the way, guys, share the live lang po tayo para po dumami-dami po tayo dito ngayon. Share the live lang po. Thank you so much, Akitroversial. Okay, guys, share the live lang po tayo. Number 152. Two congruent squares of side 2 units overlap as shown. So, basically, guys, sabi dito, ang sides daw ng squares na to is 2 units. 2 units. So, di ba kada square, same lang naman yung side nila. Ibig sabihin, lahat to, 2 units to, 2 units to, 2 units ito. Ito, lahat po yan, guys, 2 units. So, ayan. Game. Sasabi naman dito, yung overlapping region naman is 1 by 1.6 na rectangle. What is the total area covered, which is the union by the two squares? So, guys, kapag union, di ba kapag union, hindi mo sinasama yung overlap? So, ganito, guys, ang magiging solution dyan. For number 152, ganito lang po yung gagawin natin. So, una sa lahat, i-determine muna natin yung area ng square na nandito sa loob. So, we can do that by, di ba, ang rectangle, ang formula niya sa area is length times width. So, ang length niya, or width times length, kahit ano. So that can just be 1.6 times 1, which is just equal to 1.6. So ayan, alam na natin na 1.6 yan, di ba? Ang susunod naman natin sa number 152 is kunin na natin yung area. Kailangan na natin yung area ng dalawang square. So since square siya, alam na natin na s squared ang formula, 'di ba? Or basta hindi pala s squared, just pwede mo siyang ipag-plus lang. So 2 by 2, 2 times 2. Hindi nga, tama, s squared nga. So area of square is equal to s squared, 'di ba? So that is just going to be ang side daw kasi 2, so that's just going to be 2 squared, which is just 4, di ba? So, since dalawang square ang meron tayo, ita-times natin yan sa 2. So, that is going to be
Or pwede na naman natin ipag-plus na lang. That's just 4 plus 4 is equal to 8. So, gagawin naman natin, ima-minus naman natin yung 1.6 sa 8. So, that is going to be 8 minus 1.6, which is actually just equal to 6.4 square units. 6.4 square units. So, basically guys, kapag kasi area of union, that is actually always equal to area of A plus area of B minus area of overlap. Yan. So, letter B po ang sagot natin. Yes, letter B po ang sagot natin for number 152. So, nagets ba yun guys? Comment nyo nga nagets kung nagets nyo. Yes po, naging 8 po siya kasi dalawang squares. Isang square dito, isang square dito. Okay. So, guys, comment nyo lang nagets kung nagets nyo, and share the live lang din po tayo para po dumami tayo dito. Share nyo lang po yung live, no? Share nyo po yung live sa mga kilala nyo magte-take ng UPCAT, ng civil service exams, ng college entrance exams, para po matuto rin po sila. Yes po, may answer key po yung mga mock exams. Ito po siya, oh. Nasa likod po yan, yung answer key. So, for example, number 152, ang answer natin is letter B, di ba? Nakalagay dyan, letter B. Oh, ayan. So, balik na po tayo. Yes po, may answer keys po ito, and accurate po siya. Bukod sa isang number, may isang number lang po, number 5 po yata yon, na walang sagot. Yun lang po yung error natin doon. Okay, so dito naman tayo sa number 153. Number 153, no? Saan niya po nakuha yung PDF? Binibenta ko po siya, ma'am. Bale, pwede po kayo mag-DM dito sa TikTok ko para po makapag-avail po kayo for only 150 pesos. Pwede po pakita yung reading comprehension. Sige po, papakita ko po yung reading comprehension. Ito siya. Ito. Ayan po, bale 200 items po ang meron tayo for the reading comprehension. Divided po siya, 100 items sa Filipino, 100 items naman sa English. Yes po, meron pong gasto sa UPCAT. So, ito po yung reading comprehension natin. For example, English, may passage dito. May passage dito na kailangan nyong basahin, na kailangan nyong i-interpret. Tapos, may questions naman dito tungkol sa mga passage na yan. So, ayan, meron pa yan dyan. Madami pa po yan. Yan, yung mga passage, ayan. Puro passage po siya na kailangan nyo pong basahin and kailangan nyo pong i-interpret. Yan, tapos meron pa dyan mga ganito tanong, oh. Yan, according to the author, what is failure actually, mga ganyan. Yan. How much po yung reading comprehension? Well, actually, lahat po ito, 150 pesos. Buong folder po. Buong drive folder natin, that is just 150 pesos. Lahat na po ng mga exams na yan, language proficiency, mathematics, reading comprehension, science, lahat po yan 150 pesos lang po. So avail na po kayo. Ano ba mas pinakamahirap sa apat? Well, ang masasabi ko na pinakamahirap sa apat is mathematics siguro kasi hindi ako magaling sa math, 'di ba? So 150 lang po guys for everything na po 'yon, no? Hindi lang po mock exams ang meron tayo, syempre meron din po tayo ditong reviewers for every subject na po 'yon, for every single subtest na kailangan mo to ace the UPCAT. Well, hindi lang naman UPCAT, pwede rin to sa ibang college entrance exams, and of course sa civil service exam. So, sige, thank you so much Ziare, para po makapag-avail, DM lang po kayo, may magre-reply po agad kayo. Meron po dyan mental ability. Well, actually, maglalagay pa lang po ako. Pero you can be rest assured na ma-add po siya within the week. Definitely within the week po, may mental ability na po dito. Okay? Lalagyan ko na po ng mental ability. Tapos syempre, may cheat sheets nga rin po pala to. By cheat sheets, I mean, yung compilation po ng mga formula na pwede nyong gamitin. Ayan, no? Formula reference. For example, sa sequences. Nandito rin po yan. Ayan, no? Ayan. Lahat po ng formula na kailangan nyo po gamitin. Yan. So, yun guys, DM lang po kayo para po makapag-avail and ituloy na po natin to. Matatapos na agad tayo. Hanggang dito lang tayo eh.
Hanggang dito lang tayo. Yes po. Yung mga nag-avail po ng early, yes po, magkaka-access po kayo sa mental ability soon. Yes po. As soon as magkaroon po, pwede nyo pong i-access yon. May solutions po ba nakasama? Actually, I'm planning to add the solutions as well. Pero yung mock quizzes po natin, meron na pong solutions yun doon. Science po ba next? Sige, pwede naman tayo mag-science next. Sige. So, game number 153 na tayo, no? 6 angles meet at point O as shown, with 5 of them measuring 75, 60, 52, 62, and 72 degrees. What is the measure of angle X, the sixth angle, given that angles around the point sum to 360? Well, actually, ito, sobrang dali lang po nito, no? 200 items po ang mathematics natin. 200 items yung mock exam natin sa math. Yan. So, yan. So, ang gagawin nyo lang po guys, is sobrang dali lang. Kailangan nyo lang pong ipag-add yan lahat. Bale, 75 plus 60 plus 52 plus 62 plus 72. So, kapag i-add nyo yan, ma-minus nyo po yan sa 360 para po makuha nyo po yung X. So, actually, this is just actually equal to 321. So, ang gagawin nyo guys is 360 minus 321. That is actually equal to 39 degrees. Yan, letter A. Wow, nakauwi na si Jelly Bean. Let's go. Hanggang saan na lang bago mag-side? Hanggang dito lang po. Hanggang number 166. Tapos science na agad tayo. Diba? Sobrang dali lang ng 153. So, akala nyo, no? Parang nabibigla kayo kasi, bakit ganyan yung itsura? Pero sobrang dali niya lang daw actually. Yan. So yan guys, share the live nyo po. Mag-share po tayo ng live para po kumalat pa po itong live kasi hanggang number 166 lang tayo mamaya. Wait, kailangan ko. Ang paper lang. Game. So, nagets na po ba yun? Nagets na? Dito naman po tayo sa number 154. In the figure, ito madali lang din to eh. 8 pa lang. Okay. In the figure, two circles of radius 1, hindi po equal yung hati. Ano to? At tuwing 6 p.m. to 10 p.m. po ako nagla-live. Pero ubos na rin material ko again. So, Opo, yung difficulty po nitong mock exams na to, actually, equal lang siya sa difficulty sa UPCAT. Masasabi ko talaga na halos UPCAT lang din to. Kasi madali lang talaga yung mathematics sa UPCAT. Thank you. Di naman nasipag, no? Sakto lang. So, ayan. So, ano guys? Avail na po kayo ha. 150 lang po. 150 lang po guys. 150 lang po. 150 lang po guys for only 150 pesos. Nasa inyo na po lahat ng material na ginagamit natin. So ayan po, kung may questions po kayo or anything, comment nyo lang po down below para po masagot po natin. Oo, more on fundamentals and basic math lang UPCAT. In my experience yun. Pero kasi guys, ang UPCAT, hindi siya mahirap dahil mahirap yung concepts o dahil mahirap yung solving. Mahirap siya dahil sa time pressure. Konti lang kasi yung oras na nandun. Kaya nga marami nagko-comment dito, ang dali naman ng mock exam mo. Well, that's because I'm taking it slow. Pero kung 1 minute lang ibibigay sa'yo for each item, naku po. Tingnan natin ang angas mo talaga. Okay? Yes po, may mga age problems po sa materials ko. Ito yun eh. Nasagutan na siya though. Nasagutan na siya. Nasaan ba yun? Nasa taas-taas pa siya eh. Saan na ba yun? Saan yung age problems natin? Teka lang ha. Ito, nandito yung mga age problems natin. Teka, loading. May mga age problems dito. Teka, loading pa. Ayan. Naka-zoom na. Naka-upload po ba sa YT yung solving? Pwede ko naman i-upload. Sige.
Oh, sasagutan mo muna yung mga kaya mong isolve. Pressure talagang kalaban yung sa UPCAT, hindi yung hirap ng exam. Pressure lang talaga. Game number 154 naman tayo, no? Yan guys, share lang po ng live. Ang onti natin Share lang po ng live para po dumami-dami tayo ulit, no? Share nyo lang po yung live natin. So, baka po may mga kilala kayong gusto mag civil service exam or ano ba? UPCAT, ganon. Kahit anong entrance exam po, pwede po to sa kanila. Applicable naman po yan. So, game number 154. Saan mo po yung nakita? Bale, ginawa ko po ito. Kinompile ko po siya from different subtests. From different public sources, tas kinompile ko po. Kung gusto nyo po ng copy nito, DM nyo lang po ako. 150 lang po to lahat. 150 lang po lahat ng mock exams. And lahat ng reviewers po natin for only 150 pesos. Buo na po yun. Hanggang ilang items po ba ang UPCAT entrance exam? Well, more or less, mag-expect ka ng 100 items per subtest. Pero more or less na naman yun. Estimate lang. Hindi naman saktong 100. Pwedeng 80 lang, ganun. Pwedeng 60 lang. Ganon. So, game number 154 naman tayo. Ito, sobrang dali lang din na to. Number 154, no? So, for number 154, guys, ang gagawin nyo lang is, basahin muna natin. In the figure, two circles of radius 1 are tangent. Ang radius daw nito mga to is 1. So, 1 daw yan, no? Parang hindi naman radius yan. Ito, dito. Tapos ito, yan. 1 daw po yan, guys. Tapos, tangent po sila kasi ang ibig sabihin ng tangent, di ba? May line na nangyayari dyan. Connected at 1 point only. And they are both inscribed in a rectangle with S and T marking the points of tangency along the top side. What is the area of the rectangle? Well, guys, sobrang dali lang nito, literal. So, given na yung radius. Ask ko lang kuya, based on percentile yung UPG plus 8. Yes po, yes. Based yun doon. So, yan. So, magiging ganito. So, guys, ang area kasi ng rectangle, isipin muna natin. Ang area ng rectangle area of rectangle is equal to length times width, di ba? Length times width ng rectangle. So, sabi dito, ang radius dito is 1. Tapos, syempre, 1 na naman to. Tapos, syempre, 1 to, tas 1 to. Okay, so, ang length natin, width pala yan. Ang width natin is equal to 4. Ang length naman natin, 1 to. 1 to. 1, tapos 1 is equal to 2. Ang length naman is equal to 2. So, 8 lang po yan, guys. 8 ang sagot sa ating number 154. Diba sobrang dali niya lang? Ano ba hinihingi sa UPCAT? Yung grades po ba lahat? Simula grade 8 to grade 11 or yung average lang? Lahat. O diba? Sobrang dali lang. May isip nyo ba yan kung kapag nasa UPCAT na kayo, ganito pala yung gagawin ko. Ganito pala dapat siya. So, nagmumukha siyang madali kasi pinapakita ko kung paano in a very detailed way and slow manner. Diba, kahit ako hindi ko maiisip yan kung nag-UPCAT ako mismo. Para lang siyang madali kasi na-explain ko siya in a madali na way. Diba? Thank you so much. So yun guys, share the live lang tayo para dumami tayo dito. And avail na po kayo for only 150 pesos guys. Thank you baby for sharing the live. Yan, game. So number 155 naman tayo. Sa pie, nandito yan mamaya. May mga pie dito. Ayan, Ayan, nandito yung mga pie natin. Yan, okay. So, number 155 naman ulit tayo. The measures of the angles of a triangle. Where to DM? Here in my TikTok lang po. DM lang po kayo dito sa TikTok ko para po makapag-avail po kayo. May girlfriend ako, ulol. Hindi kita boyfriend. Yak. Ay, ano? 155 naman tayo. The measures of the angles of a triangle are in the ratio 2:3:7. What is the measure of the largest angle? So actually guys, very easy lang tong number 155. Ang gagawin nyo lang po dito is ganito. So isipin nyo na lang.
Imbis na triangle, isipin nyo circle. Katulad ng ginagawa ko dati, circle. Tapos, bale, divided daw po ito into, tingnan natin kung ilan ha. Papag plus mo lang itong mga to. So, 2 plus 3, 5. Plus 7, 12. Okay. So, di-divide mo lang siya into 12 parts, no? I-divide mo lang siya into 12 parts. So, yan. Yan, 12 parts na. So, 12 parts ang meron. Meron kang 12 parts. Tapos, pwede mo siyang i-divide since, 'di ba guys, ang triangle kasi, ang pinaka-area niya talaga, triangle is laging equal to 180 degrees, 'di ba? So, pwede mong i-divide ang 180 by 12 para malaman mo kung ano yung value ng isang part. So, 180 divided by 12 is 15 degrees. 15 degrees. So, guys, para makuha mo kung ano yung measure ng largest angle, which is yung 7, you can just do 15 times 7, which is actually just equal to 105 degrees. Letter E lang po ang sagot dito. Yes, 15 times 7 lang tayo. Yes, correct. Dali lang, no? Let's go, controversial. Nagets niya, ang galing. Basic lang, 'di ba? Dali lang. Dali lang, 'di ba? Wow, pinadali mo buhay ko. Ikaw kaya 'yon. Nuggets na, guys. So, kung nuggets nyo, comment nyo lang nuggets para po makapag-proceed na tayo. Saan pero sa drive yung reading comp? Saan sa drive yung reading comp? Ito siya, oh. Ito siya. Punta ka lang dito sa mock exams na folder. Tapos, makikita mo nandito na yon. Yan, nandito na yung reading comprehension. Yan yung reading comprehension natin. Nandiyan na sa folder na yan. Okay, so nagets na ba guys ang number 155? Kasi paano malalaman kung second option nyo lang ako? Eh di pag natutulog ng maaga, pag cold na chat, ganun. Ano po mean ng 237 ratio sa triangle po? Well, as I explained kanina, kumbaga, kunwari, wag muna triangle. Try natin sa circle. 2 plus 3 plus 7, ibig sabihin, yung bilog, kunwari pizza, hinati siya sa 12 parts. Kasi nga, pinag-plus-plus mo to. That is actually equal to 12. Hinati mo siya into 12 parts. Tapos, ang gagawin mo is, pwede mo nang malaman na 2 to 3 to 7 yon. Kailangan mo muna i-divide yung circle into how many parts kasi 'di ba 180 degrees lagi ang triangle. I-divide mo siya sa amount of parts. Tapos i-multiply mo na dun sa largest angle which is yung 7 ang representation dito. 'Di ba? Dali lang. Kuya, same ba yung formula sa I'm not really sure sa business math or sa ganyang part ng math. Okay, so nagets nyo na guys for number 105. Number 156 naman tayo. Kumain ka na ba? Depende kung 3 yan. Game 156 naman tayo. So kapag circle po ang given, 360 gagamitin. Exactly. 360 ang gagamitin kapag circle ang given. Correct. So number 156 naman tayo. 2 angles are supplementary. Ano nga ibig sabihin kapag supplementary? Kapag supplementary, that is, ang meaning doon, yung 2 angles, kapag ipag-add mo sila, that will be equal to 180 degrees, di ba? Ngayon, sabi dito, if one angle is 5 times the other, what is the measure of the smaller angle? So, magiging ganito lang yan. If one angle is 5 times the other, what is the measure of the smaller angle? So, what you're just gonna do is 5x plus x is equal to 180. 5x being the larger angle kasi nga, it is 5 times larger than this angle right here. So, that is just going to be 6x is equal to 180. You just divide them by 6 to isolate the variable. So, that is just actually equal to 30 degrees. 30 degrees ang sagot natin sa number 156. Ang dali lang, no? Alam mo, nung inaaral ko to kanina, nadalian lang din ako. Sabi ko, ganito lang pala yung geometry. Basic lang pala. Diba, dali lang? Dali lang, no? So, nuggets yun, guys. Kung nuggets nyo, just comment nuggets kung nuggets nyo.
nuggets. Yan guys, so nuggets na, no? Nuggets, very good, very good. Dali lang, di ba? Dali na lang pala. Kahit ako kanina, ganito lang pala geometry. Okay lang pala siya. So, dito naman tayo. Yung 6 po ba nakuha po kasi i-add po yung, yes, yung 5x sa x i-add po yun. Yes po, correct. Ano po pinagkaiba ng geometry at trigonometry? Well, ang geometry, shape siya in general. Ang trigonometry, more on triangles talaga siya. Tama ba yun? Okay, game. Number 157 naman tayo. Two angles are complementary. If the larger angle is 20 degrees more than the smaller, what is the measure of the smaller angle? So, ganito yan guys. Kapag complementary naman, ibig sabihin naman nan, equal ang angle sa 90 degrees kapag ipag-plus mo, di ba? So, sabi dito, yung larger angle daw is 20 degrees more than the smaller angle. So, that means x plus 20 siya. X plus 20 plus x, di ba? Is equal to 90. So, para mangyari to guys, gagawin mo lang is, you can just do 2x plus 20 is equal to 90. That is just going to be 2x is equal to 90 minus 20, 70. So, divide mo lang sa 2 para makuha mo ang 35 degrees. Diba? Tama ba tayo? Of course, tama tayo, no? Basic lang, diba? Ang number 157, ganun lang. So, ayan. Dali lang, diba, guys? Number 157. So, nagets ba? Number 157. Kung nagets nyo, guys, just comment na gets kung nagets nyo. Ayan, thank you po sa pag-follow and share the live po tayo para pumabot po natin ng mas maraming tao. And para, syempre, para maturuan din natin sila. So, nuggets na, number 157. Yan, kung nuggets nyo po, just comment nuggets. Yan. Okay. Very good. Nugget pie. Sarap. So, dali lang. Okay, good. So, number 158 na tayo. So, yun nga guys, avail na po kayo ng ating mga reviewers for only 150 pesos. So, all subjects na po yun. Language proficiency, mathematics, reading comprehension, and science. All for 150 pesos na po. Lahat na po ng reviewers, mock exams natin, and cheat sheets, nandito na po lahat. Ito po siya, papakita ko po sa inyo. Ito po yung sa mock exams natin, language proficiency, 400 items po yan. Mathematics, 200 items naman po yan. Reading comprehension, 200 items din. And science, divided by biology, chemistry, physics, and earth sci, of course, 200 items din yan lahat. Plus, hindi lang po mock exams na meron tayo, meron din po tayo dito cheat sheets. Ito yung cheat sheets, ibig sabihin po, formula compilation. So, ito po sila. Kunwari, sa algebra, laws of exponents, ito guys. Nandito na po yan lahat. Plus, meron din po sa science na cheat sheets tayo. So, kunwari, nakalimutan nyo yung, kailan gusto nyo memorize yung mga gas laws. Yan, meron na po dito lahat. Pwede rin po ito sa PUP, guys. Pwede rin po sa PUP, kahit anong college po or university is applicable po ito. Plus, hindi lang po yun ang meron tayo. Meron din po tayo ditong mga reviewers for every single topic na kakailangan ninyo for UPCAT, PUPSET, DCAT, USTET, ASET, Civil Service Exam, DOSCC Scholarship, SM Scholarship, pwede po ito guys. So, avail na po kayo. How to avail? Just DM me here on my TikTok para po makapag-avail kayo. So, thank you so much. Thank you so much guys. Just DM me po para po makapag-avail. Thank you. Okay. So, sige game, number 158 na tayo, no? The interior angles of a pentagon measures x, 2x, 3x, and 4x, and 5x. Given that the sum of the interior angles of a pentagon is 540 degrees, what is x? Okay. Pwede yan sa UPCAT, guys. Pwede po ito sa UPCAT. Pwede po. Okay, so, yan. I need my video na papanood. No po, hindi nyo po need na may video na may papanoorin. Pwede nyo rin pong basahin na lang yon. Pwede na po. So, game number 158 na tayo. So, guys, ang kailangan nyo lang gawin dito is lahat daw angle tong mga to. So, gagawin mo lang is pag plus mo lang yan. X plus 2x plus 3x plus 4x plus 5x
is equal to 540 degrees. So, x plus 2 is 6 plus 3. X plus 2 is 2 plus 3 is 6 plus, so this is just going to be 15x is equal to 540. So, we divide them both by 15. So, that is just actually equal to letter C, which is 36 degrees. 36 degrees po ang tamang sagot for number 158. Yan, so nagets po ba guys ang number 158? Saan po nakuha 15? Pinag-divide lang po yung 540 divided by 15. Saan nakuha yung 15? Dito. Sa part na to. Pinag-plus-plus lang yan. X plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2. 1 plus 2. 3 plus 3. 6 plus 4. 10 plus 5. 15. O, diba? C for Christ. 157. Ito po. Ayan o. Basic na basic lang yan. Pwede nyo pong screenshot. So, game. Hello, Liberty. Welcome back. So, ayan. Nagets. So, number 159 naman tayo. So, sa number 159, ganito naman po ang gagawin natin. How many sides does a regular polygon have? Hello, Fudge. Anyong sa'yo. Konnichiwa. Ganyan problem sa UPCAT? Yes po, may mga ganito mong problem sa UPCAT. Yes. How many sides does a regular polygon have if each interior angle measures 150 degrees? Bakit matalino ako? It's because I take Ginkgo biloba. So, take na po kayo ng Ginkgo biloba, guys. Sobrang helpful ng Ginkgo biloba para sa intelligence, para sa memory, para sa calculation, para sa calculating ability. The supplement Ginkgo biloba. Yes po, 150 pesos lahat na po 'yon, guys. Lahat na po ito. Lahat na po ng mock exams na meron tayo. Pati lahat na rin ng reviewers. So, language proficiency, mathematics, reading comprehension, science, lahat po yan. All for 150 pesos. And hindi lang po mock exams, meron din po tayong cheat sheets dito as well as reviewers. So, wari dito sa day 3, ang aaralin mo is algebra. Science naman is compounds and chemical reactions for chemistry. Tapos, sa language proficiency naman, homonyms and confusing words. So, yun guys, ganun lang po ang ating mga reviewers. So, 150 pesos na po yun lahat, okay? Na tayo na kaya magpaturo to pag hindi ka marunong mag-solve. Hindi naman. Okay lang yon kasi tuturuan ka naman. Kaya nga tinuturuan, di ba? Paano pag tamad? Nako po, hindi yan tatagos dito, Hindi pwede yan tamad. Yan yung sa science and ayan yung sa language proficiency na reviewer. Yan, balik na tayo dito, no? Sa number 159. Yan guys, so avail na po kayo for only 150 pesos. How to avail, just DM me here on my TikTok po. Okay, number 159. How many sides does a regular polygon have if each interior angle measures 150 degrees? So guys, ito medyo challenging to actually. So, ganito kasi yan. Ito. Ang kailangan nyo dito is mag-imagine kayo na may exterior angle sila kada interior angle. Kaya what time po kayo lagi nag-live? From 6 PM po to 9 PM. Din po yung time natin ng live, okay? What do you mean by regular polygon? Well, a regular polygon kasi, for example, convex polygons, for example, octagon, mga ganon, octagon, decagon, ganon. So, ayun. Ang regular polygon kasi, it's a closed na 2D shape with straight sides. Okay? Lahat daw ng sides ay equal in length and tawag dito, pati yung interior angles nila ay equal. Yes, ayun. Equal sides and angles in terms of measurement. Ayun. So, for number 159, ganito naman gagawin natin. Ang ginawa ko dito is, nag-imagine lang ako na kada interior angle, mayroong exterior angle. And, dapat alalahanin natin, wait lang, ganito muna, ha?
Ang exterior angle, guys, exterior kasi, exterior and interior angles are all supplementary. Are supplementary. Okay? Tapos, the exterior angle of any convex polygon always sum to 360 degrees. So, ang exterior angles always sum to 360 degrees. Okay? So, ibig sabihin, guys, kunwari square ha, kunwari square. Ang mga exterior angle kasi is itong mga nasa labas dito. Kumbaga parang ganyan. So, ibig sabihin, kunwari triangle. So, di ba may angle dito? Meron ding exterior angle dito. Meron ding exterior angle dito. Eto guys, itong angle dito, tsaka angle dito, kunwari angle A to, kunwari angle A to, angle B naman to, A plus B must always be 180 degrees. Okay? Dapat lagi siyang 180 degrees, okay? So, in that sense, malalaman natin na since 150 degrees lahat ng ano mo, ibig sabihin, since 150 degrees lahat ng angle mo, ibig sabihin, lahat ng exterior angles, ay 30 degrees Celsius, di ba? Lahat, ay nawala. Okay, sige. Anong lag? Ako o yung sinusulat ko? Lag ba ako yung sinusulat ko? Both. Kung kailan dumadami viewers, tsaka lagi nagdalag eh. Wait. Kung kailan dumadami ang viewers, tsaka naglalag lagi, no? Teka. Ano tayo? Saglit. Palpak kasi internet dito eh. Lag pa ba ako, guys? Lag pa ba ako? Or yung ano na lang ang lag? Yung sinusulat na lang. Wala pa rin nakasulat, no? Okay, sige. So, okay. Ulitin ko lang tong ano. Kung kailan talaga madaming viewers saka nagdalag eh. Wait. So, connect. Ay. So yun guys, kung may mga tanong nga pala kayo tungkol sa UpCat, comment nyo lang po below. Comment nyo lang po guys. Comment nyo lang po kung may mga tanong po kayo. Ayan guys, comment nyo lang po kung may mga tanong po kayo tungkol po sa UpCat or tungkol sa ibang exam. Comment nyo lang po guys. Lala. Lagas ang 200 viewers. Wait. Yan, so nakabalik na rin tayo sa wakas.
Ito na, hindi na maglalag tong screen. Okay, game. Share the live ulit tayo guys para dumami ulit tayo. So for number 159. Oo na, tama ka, Contivore. Tama ka. Huwag ka naman magalit. So yun nga, ang gagawin lang natin, katulad nga ng sinasabi niya is, ano pinagsasabi nito? Cause ay akala ko siya yung nagsabi ng tungkol sa ano. Ako go below ba yung tinitake ko, kaya bili ka na. Game. So, kasi nga, by the way, restart ka live, prof. Lag pa rin ba? Lag pa rin ba? Naglalag pa rin ba? Naglalag pa rin ba? Okay, game. So,